Philippines is at its highest in 21 years. Teacher says she often complains about being hungry. Pagbabarili ng isang babae dahil umano sa konsehan sa droga. Pinagkataga hanggang sa mamatay ang natutulog maglola. Ang bugbugin ng dalawang Kasi never know, ang bakit yung mga tao gumagamit ng drugs, ito nandun din sila alis na Pag-alala, mga batang nagra-rugby nagkalat sa gitna ng daan. Mga taong pinagbabaril habang bumili ng pagkain sa karinderya. Mahalat sa social media ang video ito ng pamamalit sa mga Instead of going to school, they spend their days scavenging to earn May money. kalenteng trabaho ang suspect at gumagamit pa umano ng droga. good luck sa atin lahat. Sa halip na tutukan ang kumakalam na sikmura ng mga Pilipino. Krimen, droga at korupsyon. Mas inuna ang sariling interes at kasakiman sa kapangyarihan. Itinapong palabas ng bansa ang nag-iisang Pangulo na siyang tunay na nagmahal sa bayan. Simula nang si Tatay Digong ang naging Pangulo, tumahimik yung mga Pilipino. Nagkaroon ako ng isip na yung anak ko, kumbaga hindi sila sinikado sa lahat. Sobrang happy ako. Dahil nung tumuto si PRRD, kahit sabihin natin maraming tumutugis, maraming tumutugis sa kanyang war on drugs. Pero majority po sa atin, ng mga Pilipino, pwera na lang doon sa mga drug lords, mga drug user, ano yun ang ayaw eh. Pero kami, lalo kami mga OFW, naman namin nag-safety sa aming pamilya. You're trying to be powerful and trying to be just a nobody. I used to describe the brightest star there was mine, shining bright. And in a few days, I will be just a moving light from the narrow city and Hansan. Lubos na minahal ni PRRD ang PNP at AFP. Pag ako ang nanalo, kaagad doblado ang sweldo ng pulis pati militar. Pero si Nalanin pala ang gagamitin laban sa kanilang dating Commander-in-Chief. hihilahin mo yan. Hihilahin mo yan. Kung maniwala ka, hihilahin mo yan. Ano ba ang damage ng government interest? Kung hintayin ko lang yung dalawang anak. Walang darating sa'yo. Huwag na tayo mag-debate rito. This is not the place for debate. Hindi po, Guys! hindi po kanina. Hindi me, sir. Hindi mo gusto na nasunod na order. Napilitan sa serbisyo ang iba dahil sa order na isang bagang na namumuno sa kanila. Former Philippine leader Rodrigo Duterte has been taken into custody by the International Criminal At Court. yun ang simula ng paghiyab ng damdamin ng mga Pilipinong nagmamahal kay Tatay Digong. Luminab ang sambayanang Pilipino. Bring PRRD home. Iisa lang ang sigaw. Duterte saan man sa mundo. Nagagalit ang taong bayan dahil ramdam ng lahat na walang nagawa ang administrasyong ito. Asikasuhin, hindi sariling mithin. Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyong-milyong Pilipino at isapiling ang kanilang pinag-isang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipino. Hindi pa tapos ang pagbiyak ng mga puso natin dahil nagpapatuloy pa din ang kasamaan habang nalulugmok na ang inaming bayan. Ikaw at ni Marcos ang atong gold reserves. Sa pagpapatuloy ng oral arguments sa 89.9 billion peso
pag-transfer ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury. Muling binisisi ng mga maestrado ang paggamit ng ahensya sa perang mula sa mga kontribusyon ng mga miyembro nito. Aminado ang DOLE at DSWD na walang listahan para sa mga beneficiary ng ayuda sa kapos ang kita program o AKAP. Sa tuloy na nila nagagamit na sa politika ang AKAP. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Ano yung 30-30-30 niya? Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sorting, you get 30 million, 90 million lahat from 30 million AIX or AKAP, 30 million na MAIT, and 30 million na tupad. Sa kanyang 15 taong karanasan bilang kongresista, ngayon daw nakikita si Davao City Representative Isidro Ugang ng ganitong sistema sa Bicameral Conference Committee. Ang pinutukoy niya ay ang mga blankong line items sa BICAM report ng 2025 National Budget na nailaban sa batas. Partikular dito ay ang missing budget amount sa Department of Agriculture at ang program funds na 8 billion sa halaga. Alright, good luck sa atin lahat. Na-promote pa nga ang mga instrumento ng pangihigap kay PRRD. Police Brigadier General G. Fajardo and Camry, the Chief of the Committee and his family to join the President for a photo opportunity. Walang titigil para sa bayan. Maybe when I say my farewell, if I get to live in the last day of my term, I'd like to say something and maybe I'll cry. Gusto kong umiyak dahil hindi ko anong taong binigay nila ng pagmamahal sa ito. You can save the Philippines. Act now. Vote Duterte. Noong isang araw, nasa ferry ako sa Toledo, Cebu. Tatawid kami papuntang San Carlos City sa Negros Occidental. Tumawag sa akin si Pangulong Duterte. Sabi niya sa akin, idiretso ko na daw ay nakikiusap na iboto ang 10 kandidato ng Duterte. Diretso. Mamaya, ma'am, idagdag kita. Sandali lang. Grabe, ang awkward talaga. Grabe. Kabado. Hindi ikaw ang pinapahirapan ko, ha? Ikaw ang nagpapahirap sa akin ngayong gabi na ito. Hihirapan ako kasi, alam mo, magkaibigan tayo. Alam ko kung gaano katino at gaano katalino. Yes, ma'am. Ay, okay lang, ma'am. Thank you. Ano kasi ako, ma'am, na malunod gani. So, tawagan na. Naisip ako sa hangin, ma'am. Pag may hangin. Nahilo. Tumawag siya sa akin at sabi niya, idiretsuhin ko na daw kayo. Iboto diretso ang 10 senators ng Duterte. Si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Jimmy Bondo, Senator Vic Rodriguez, Senator J.B. Hinlo, Senator Raul Lambino, Senator Philip Salvador, Senator Rodante Marcoleta, Senator Pastor Kibuloy, at Senator Richard Mata. 10 yun, no? Yes, okay. Bakit kailangan natin diretso 10 ang iboto? At hindi lumihis doon sa sample ballot ng 10 sa dulo ng
ranking. Kaya kailangan diretso 10 Duterte. At ang susunod na rason ay noong ako ay tumakbo noong 2022, ang plataforma namin ay pagkakaisa at pagtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte. Pagtutuloy ng pagbabago. Unity at continuity. Hindi nangyari ang unity at continuity. Ang nangyari ay puro na lang benggahan sa politika. At wala nang nangyari sa bayan. Puro na lang bigay ng pera na hindi naman nakikita kung totoo ba talaga na yung buong budget ay ibinigay sa mga kababayan natin. Dahil minsan sinasabi ninyo 3,000, minsan 1,000. So hindi natin alam dahil walang listahan ang pagbigay ng pera. Bakit kailangan diretso ang boto sa 10 senador? Mahirap habulin ang dayaan, kaya kailangan boto ninyo diretso. At kailangan ng continuity at unity. Dahil silang 10 ay naiintindihan nila kung ano ang pagtutuloy sa nasimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo ay may karapatan na bumoto ng 12 senador. 10 lang ang senador ng Duterte. Kaya nandito si Senator Amy Marcos na humihingi ng tulong ninyo para siya ay maibalik sa Senado at maituloy niya ang pag-imbestiga ng pagnanakaw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pangako niya ay tutulong din siya sa pag-ransom o pagkuha balik at ibalik dito sa ating bayan si Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag ka mag-alala, ako naman nangako niyan, hindi ikaw. So kung hindi siya mabalik, hindi mo kasalanan. Pero nagsabi siya, tutulong siya. Dahil naiintindihan niya na mali ang ginawa at naiintindihan niya na walang direksyon ang ating gobyerno sa ngayon. Kaya, andito siya para sa inyong lahat at para iboto ninyo balik sa Senado. Senator Amy Marcos. So, ang nakalimutan ninyo kanina ay yung pangako. Sabi ko, di ba, check ninyo ang pangako kung natupad ba bago ninyo iboto ulit. Yan yung ang pag-check niyan ba, parang yung politiko ba, parang boyfriend yan ba? Diba? Ang lalaki kapag nanliligaw, isasabihin sa iyo ang lahat, bibigay sa iyo ang lahat, sasabihan ka, ano sasabihin, ma'am? Hindi kita iiwan, ano pa? Mahal na mahal kita, ano pa? Hindi pa naibibigay. Kaya, anong pwede ninyong gawin? Huwag ninyo, ma'am, alam mo, tayong dalawa talaga makukulong dyan sa tanggalin mo. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato niya. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka. Okay lang na hindi mo tuparin ang pangako mo sa mga tao. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato ni Nino.
na nangako na hindi. So, sino ang mga, alam nyo, nagtataka ako sa inyo, ha? Yung congressman ninyo dito, alam nyo, kasi yung congressman ninyo, yan yung mukha ng distrito ninyo. Yan yung pambato ninyo doon sa House of Representatives. Unang-una, sobrang laki ng liig niya. Naiipit na yung boses niya. Pangalawa, sabi ko dapat magaling, di ba? Yung congressman na pinili ninyo, simba ko yung mga taga second district sa Kuan. Uy! Inakusahan niya ako ng, lahat, inakusahan niya ako ng lahat na, pero wala man lang siyang isang ebidensya na sinabi na ito ang nagpapatotoo na buwisit talaga yung babaeng Inday Sara na yan. Wala. Kaya pag bumili kayo ng muka ng distrito ninyo, saan na yung congressman ninyo? Ganitong klaseng pagmumukha ang ilagay ninyo sa Kongreso. At ganitong klaseng kapasidad. Hindi ko alam, ano ba nangyari noong 2022 at yan ang binoto ninyo? Ikwento nyo nga sa akin. Ikwento nyo sa akin. Yan na ang sinasabi. Kasi talaga, totoo. Nung nakita ko siya na nagsasalita patungkol sa akin, congressman yan? Ng syudad ng Maynila? Diba, ang sobrang laki ng pride natin bilang Pilipino sa syudad ng Maynila. Tapos, yan ang sinasabi ko. In-endorse ng mayor ninyo, in-endorse ng sikat, binoto ninyo, hindi nyo man inisip. Yan! Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi, ang ugali natin, in-endorse ng sikat ang apelido. Kinabuto ko na ito. Sumayaw, kumanta, napatawa ako. Bahala na yung pangako mo. Hindi natatupad. Okay ka na. Yan ang, kita niyo, nasaan na yung bansa natin ngayon. Nasa tangkungan na tayo. Ay, sorry, in-endorse ko din pala sa BDM. Humingi ako ng patawad. Humingi ako ng patawad sa inyong lahat. Ma'am, tinatanggap ko po ang sorry mo at pinatakbo mo akong Vice President. Okay lang, ma'am. Sabi, mamuli na ito, uy. Di ba mo mamuli?
Kaya nga tinanggal ko yung seal ko dito kanina kasi alam ko na po anong mangyayari sa kampanya na ito. Alam ko na po kung anong mangyayari sa kampanya na ito ngayong gabi. Alam ko! Ay, sakit sa ulo. Ako ay hindi kandidato. Baka kasi Duterte kayo ng Duterte. Hanapin ninyo ako sa balota. Hindi po ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Ako po ay nandito bilang isang botante din. Papaalala sa inyo. Hindi dahil sikat yan, hindi automatic ang boto. Hindi dahil napapatawa kayo, hindi automatic ang boto. Tingnan ninyo yung pangako. At, yes ma'am. Ngayon, pati ako ma'am, nagising.